Hi guys, another day, another vlog. At dahil mataas yung gas ngayon, gusto ko lang i-flex itong aking alaga. Bali, 13 years ko nang inaalagaan to at never ako na-disappoint dito kasi hindi ako binigyan ng sakit ng ulo na itong unit na to. Ito nga pala yung first bike ko. Nakuha ko siya noong 2013 and hanggang ngayon, inaalagaan ko pa rin. Maandar pa rin, wala pa rin sakit sa ulo. Functioning pa din kung ano yung performance nung nakuha ko siya. Ganun pa rin hanggang ngayon, 2026 na. So, ito, alam nyo ba tong unit na to? So, ito guys, ito nga pala yung Yamaha Vega Force i 115cc ang engine displacement natin. Nirelease siya nung, kung daw nagkakamali, 2012 ata. Tapos parang nakarating dito sa Pinas 2013 na ata. So, 13 years na siya. Pero ang alam ko is space out na to at never na nag-release si Yamaha ulit. Unlike sa ibang bansa, continuous pa rin. So, quick specs lang guys regarding dito sa Yamaha Vega Force i. Engine displacement natin is 113.5cc. Engine oil capacity is 800 ml lang kada change oil. So, tipid sa langis yan. Tapos sa headlight natin, ang original nito is bulb. Bali, pinalitan ko na lang ngayon ng LED. Pina full wave ko na din kasi nga marami rin nagsasabi mas okay pag naka full wave. And speaking of full wave, ang bumanat na ito ay si Sodos, yung taga EMS sa Valenzuela. Well, kudos sa'yo boss, hanggang ngayon yung gawa mo gumagana pa din, wala pa rin akong nagiging problema. Plus, dahil dun sa full wave na ginawa mo, nakapagdagdag ako ng mga auxiliary lights. Pero nagsawa na kasi ako kaya tinanggal ko na lang muna. Tinanggal ko na muna yung mga auxiliary lights, mini driving light kasi nga gusto ko munang ibalik sa classic na itsura niya. Kung ano yung itsura niya nung nabili ko, gusto ko ganun muna. Sa tangke naman, kargado to ng 4.1 liter. Ang pinapakarga ko lang dito is unleaded. Tapos regarding sa consumption niya, nung araw parang piso per kilometro ang estimate ko noon. But since ngayon tumaas na yung gas, although mababa pa rin yung consumption niya, is talo lang tayo dun sa pagbili ng gas. Kasi nga, alam niya naman, taas ng gasolina ngayon. Last 2024, nagbiyahe ako ng Ilocos Sur. So, nagpakarga ako ng full tank, halagang 200 pesos yon. Tapos, sinukat ko sa odometer. Naubos yung karga ko sa La Union na. At ang tinakbo kong kilometer is saktong 200 din. Tapos, may tira pa sa tangke. So, dun pa lang sulit na ako eh. Size ng gulong natin, 17 inches yan. Ang stock na tire size niyan is 70-90 by 17 sa unahan. Tapos 80 by 90 sa likuran. Ayaw natin ng manipis na gulong. Nagpalit ako ng 80-80 sa unahan. Tapos yung likod naman is ginawa kong 90-80. Pati yung shock, tinaasan ko na rin from 275mm. Inakyat ko ng 280. Ramdam ko yung pagtaas nila pareho. So, kapag naka-side stand, medyo naka-lean na siya masyado. So, ang ginawa ko para tumaas yung side stand, pina-weldingan ko ng takong. Sa manibela naman, well, since classic bike lang rin ito, gaya ng mga naunang dumating, makikita mo lang sa left side, high and low beam, signal switch, busina, tapos yung hazard nilagay ko na lang yan. And then sa right side naman is yung electric starter lang. Yung switch na nandyan sa ibabaw, para yan sa auxiliary light ko noon. Bali, abang na lang yan. Gumagana pa naman. Pinutol ko lang yung mga konektadong ilaw. Sa side mirror natin, of course, yung classic na original Yamaha side mirror. Wala akong masabi dito. Ganda performance nito. Matibay, walang alog. Well, hindi ako nagsisisi dito sa first bike kong to.
sobrang tipid, aesthetics, pogi, magaan, semi-auto. Maganda pang long ride. So alam yan siguro nung mga nagkaroon na rin ng gantong unit. Ang aim lang is daling ka from point A to point B, and at the same time, maganda yung looks ng gamit mong unit. Well, hindi kasi tayo fan ng mga Matic. Although okay yung Matic, magaan dalhin. Ang isa ko lang cons sa Matic is yung maintenance kasi. Plus, medyo sobrang ganyan dalhin, parang nagiging delikado. Itong engine ko nga pala, since nag-loss compression na siya nung around 50,000 niya ata ng odometer. Sinabi na rin ng mga mekaniko na sumasablay ng araw. Yun, naranasan ko din namamatay, malambot yung kickstart. Well, pinag-ipunan ko yung mga parts niyan. So, ilang buwan kong inipon yun, yung mga pyesang kakailanganin. Ang ginawa ko, pumunta ako sa Yamaha, pina-enlist ko lahat ng pyesang kailangan, and then in-order ko na sa kanila. Kahit pa isa-isa ng dating, inabot na ilang buwan. Ang mahalaga na kompleto. Tapos nung kompleto na, tsaka ko na dinala dun sa mekaniko ko. Shoutout sa'yo, Pakada Works. Yan, si Kuya Enteng. Sila bumanat niyan. So, lahat ng nakakabit dyan, genuine parts, walang pudyo-pudyong brand na kinabit. Lahat dyan, Yamaha, genuine. Binuo yan. Tignan nyo naman tindigan yan, mga boss. So, ang medyo nakahawig sa kanya is yung Sniper 135, kung naalala niyo pa yun. Plus, yung ibang parts ng Sniper 135 is ginamit din sa kanya. Ang brake levers, caliper, mags, yun. Ginagamit din sa kanya yun. Same lang sila nun. So, kapag o-order kayo ng mags, kahit i-search nyo, Sniper 135, LC 135, mag-fit yun. Kasi disc brake yung harap, brake shoe yung likod. So, compartment check tayo mga Lodi. Ito yung compartment niya, parang, hindi ako nagkakamali, 5 liter lang ata yan. Taillights naman, ang stock na ito is bulb. Since naka full wave na siya, pinalitan ko na yan ng LED. Same ng mga signal lights, pinalitan ko ng T15 bulbs. Nag-install lang rin ako ng hydraulic lift para hindi kami nag-aaway ng upuan every time na binubuksan ko yung compartment. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung every time na nagpapalit ako ng fuel filter is walang kahirap-hirap. Yan yung fuel sensor. Sa tabi niyan, andyan na yung fuel pump. So, fuel pump, kasunod na niyan is yung fuel filter. So, aalisin mo lang yung mga bolts niyan. Yun na, mabubunot mo na yung fuel filter. Hindi mo na kailangan magbaklas ng side bearings. Hindi mo na kailangan alisin yung tangke, itataob mo. Hindi mo na kailangan mag-drain ng gas. Wala nang ganun-ganun. Sobrang dali niya lang palitan. Panel gauge display naman natin guys. Ang makikita lang dito is yung gear indicator. Siyempre, neutral, 1, 2, 3, 4. Then yung signal lights. Ang ganda ng pwesto ng signal lights niya kasi split, magkahiwalay. Left kong left, right kong right. Speedometer, andyan. Odometer, andyan. Analog parehas yan. Siyempre, sinaunang unit. Engine check lights, andyan. Tsaka high beam indicator. And guys, yung T15 na LED bulb, mura lang yan sa Shopee, tapos malakas pa. Tsaka long life, ilang taon na yan eh. Share ko lang din sa sprocket combination, puro yung stock lang ang binibili ko, yung genuine na 1341 na Yamaha combination. Tapos siguro magmula 2013 hanggang ngayon, parang nakakadalawang palit pa lang ata ako. Stock. Tapos nagpalit ako 2019, tapos nagpalit din ako ngayong 2026. So, ganun siya katipid i-maintenance pagdating sa chain drive. So, parang
tatlong beses pa lang napalitan yung stock 2019 plus 2026. Ganun siya katipid. Itong headlight nga pala na gamit ko, ito yung Oxito. Nabili ko lang rin sa Shopee, parang 250 yata yung isa. Yung low beam niya is white and then high beam niya is flood na kulay yellow. Ang dami ko ng T19 na LED tinray. Well, dito ko natuwa kasi ang ganda ng bato niya. Ayan, pakita ko sa inyo yung sample. Ayan, low beam yung puti, yung dilaw is high beam. Ang ganda ng bato niya, walang butas sa gitna, sentro, tsaka parang projector. Maganda bitaw. Sana maglabas pa si Yamaha ng mga ganitong unit. Kaya lang, siguro kaya diniscontinue to dahil mababa yung sales. Tapos, alam naman natin lahat, mga Pinoy, mga Matic lover yan. Kaya siguro nagpo-focus na lang si Yamaha sa scooter ngayon kasi nga mataas yung benta nila pagdating sa scooter sa Pilipinas. So, yun lang guys. Thank you sa panonood and please like and subscribe kung nagustuhan niyo yung video ko. Salamat. Bye-bye.